sa sistema ng military, wala tayong pinag-uusapan ng sustainability dahil taon-taon sa budget lang po ng bayan kinukuha yan. At kung lumalaki yan, ibig sabihin, mababawasan yung pondo na dapat na-allocate natin sa edukasyon. Mababawasan ng pondo na dapat na-allocate natin sa health. Mababawasan ng pondo na dapat napupunta sa military and AFP modernization dahil kailangan pondohan ng pensyon. At sa kasalukuyan po, walang enough na pera ang gobyerno para pondohan dyan. Nangungutang na po tayo, may interest expense din yun para mabigay ang pensyon ng MUP natin. Okay. Ito po, bago po ang ilang pang katanungan po ni Baby Girl, ma'am, basahin ko po itong executive order ni Presidente, ha? Opo, ito yung kanyang announcement, di ba? Nito ho nagdaang araw nga na ikinagalak po naman ng ating mga uniformadong tauhan sa gobyerno. And mawalang galang sa kanila ha, hindi po tayo tutol sa pagkakaloob ng benepisyo po sa inyo. Ito lang, ang sabi niya, funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations under the FY 2026 General Appropriations Act. Ma'am, nasa budget ba talaga ito? Sa inyong pag-aaral ngayon, kaalaman, ito ho ba'y nakabudget talaga sa NEP nito pong 2026 o ito po'y out of the blue lang na napag-isipan nila? Para pong ang dating dyan sa executive order ay out of the blue, no? Kasi kung yan po ay napondohan, dapat po lilitaw na yan sa budget ng AFP. Pero kung sinasabi ng Presidente na it can be charged against any item. Basahin ko, mama. Opo. Shall be charged, okay, against any available appropriations. Parang napaka-broad po nung statement na sinasabi na mahanapan ito ng pondo sa 2026 budget, no? Baka gustong i-give up ng Presidente yung confidential and intelligence fund niya para mapondohan itong increase na to. But the problem is, hindi lang po kasi once yung epekto ng mga ganitong increase. Taon-taon na yan na mag-i-increase ang gastusin ng gobyerno. Lahat ng pensyon nag-increase, lahat ng current salary nag-increase. Tapos 3 years pa to. So ang lagay nito ay talagang madadagdagan ng utang ng gobyerno kung i-implement itong executive order ng Pangulo. Opo, pero ma'am, kayo po bilang nag-aaral sa budget, saan ito pwedeng kunin ng Presidente? Kasi ma'am, kung babalikan mo ng panahon po ni Pangulong Digong, yung kanyang announcement na pagdodoble sa sweldo po ng ating mga sundalo at mga pulis, meron pong kaakibat na congressional approval. Naglabas ang Kongreso ng joint resolution, ito pa may bisa ng batas, na pinahihintulutan yung pagpopondo sa pangangailangang pinansyal ng itong increase na ito. But this time po, order lang ito ng Presidente. Correct. Saan kaya maaaring kunin to? Hindi po talaga malinaw kung saan kukuhanin ng Pangulo itong pondo na to, no? Hindi rin naman natin siya nakita do sa unfunded appropriations. So sa kasalukuyan po, fina-finalize yung budget for 2026. So baka magiging insertion na naman ito sa BICAM or mapunta sa unfunded appropriation at maghihintay ng additional na pondo para ma-implement ito. O kaya naman ay mangungutang. Pero katulad nga po ng sinabi niyo, Manong Ted, napaka-broad nung nasa executive order at malinaw na hindi alam ng gobyerno kung saan pakukuhanin ang pondo na to para sa pagtaas ng sweldo ng MUP at pagtaas na rin ng pensyon ng mga retired military. Kaya nga po habang patuloy ang deliberation pa sana sa budget, dahil hindi pa tapos ito, sana ang Kongreso natin ay magtanong. Kasi malaking issue ito at paulit-ulit na lang sa iba't ibang kongreso na may nagpa-file ng bill pero hindi lumulusot dahil walang basbas ng executive. Ano yung implikasyon nitong issue na executive order ng Pangulo sa 2026, 2027, 2028 budget? Maganda pong maihabol at maglabas ang Malacanang ng study para maipakita kung ano ang magiging epekto ng kautosan na to. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!